Bago po ang lahat, nais ko pong ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa buong pamilya Nolasco at sa lahat po ng mga kaibigan ni Sister Jessica Nolasco. Dalangin ko po ang kalakasan at ang pagkalinga ng ating Panginoong Diyos, ang kanya pong igawad sa bawat isa. Ako po si Pastor Arnold Garcia at ako po ang pastor ni na Brother JR at Sister Zoila at ng kanyang pamilya dito po sa bansang Bahrain. At dahilan po sa kasalukuyang tensyon, no, dito po sa aming kinalalagyan ay hindi po makakauwi si Brother JR dahil ang aming pong airport sa kasalukuyan dito po sa Bahrain ay nakasara pa po, no? Hindi pa nag-ooperate dahilan po doon sa sitwasyon dito po sa Middle East. At sa panahon po na katulad nito, wala pong salita na maaring masabi ang isang tao para makapawi po ng kalungkutan, lalong-lalo na po ang mga mahal sa buhay at ng mga kaibigan ng pumanaw, ano? At ako'y naniniwala na tanging ang salita lamang po ng ating Diyos ang mayroong kapangyarihan para magbigay ng hope at magbigay ng comfort para po sa bawat isa sa atin. Kaya't nais ko pong kunin ang pagkakataong ito upang makapagbahagi po ng salita ng Diyos, no, sa maikling mga minuto. Ayon po sa Psalm chapter 34 verse 18, sabi po ng Bible, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." Sa Tagalog po, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. So bago ko po ipahayag ang maikling mensahe, ay nais ko po na tayo ay humingi muna ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo na kahit po sa ganitong pagkakataon ay maari po kaming mabigyan ng privilege na makapakinig po ng inyong salita, at nawa po ang mensaheng ito mula sa inyong salita ay magbibigay po ng kaaliwan at magbibigay ng kagalakan sa puso ng mga nagdadalamhati, at nawa po kayo ang siyang humipo sa puso ng bawat isa upang sa pamamagitan po ng inyong salita ay makasumpong po kami ng kaaliwan at ng kalakasan, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. Kami po ay patuloy na humihingi ng inyong biyaya sa amin pong maikling pag-aaral sa inyong mga salita, at nawa ay kayo pong mangusap sa puso ng bawat isa na makakapakinig. At muli po, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasasalamat sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po. At sa totoo lang ay ako po ay nalulungkot, no, dahil si Brother JR ay hindi po makarating dyan po sa Pilipinas dahilan nga po doon sa pagkakasara ng airport, no, dito po sa Bahrain. At ang pagdadalamhati po ng mga mahal sa buhay at ng mga kaibigan ay hindi lamang po sa bigla ang pagkawala ni Sister Jessica, kundi kasama din po dito ang mga katanungan, no, na walang sino man sa atin ang maaring makasagot, o mga katanungan na sabi nga po hindi natin lubos na mauunawaan. Pero sa gitna po nito ay wag po nating kalimutan na mayroon po tayong Diyos na mabiyaya, na hindi po nakakalimot sa atin, hindi tayo iniiwanan, at sa mga pagkakataon na katulad ng ganito ay nandiyan po ang Panginoon, no, para magbigay po ng kalakasan sa ating mga puso. Kaya ngayong gabi po ay nais ko lang na magbigay po ng ilang pangungusap mula po sa Biblia, no, kung anong uri po ng Diyos
na mayroon tayo na kung saan sa panahon ng pagdadalamhati ay meron tayong Diyos, no, na siyang nariyan po sa atin at hindi tayo kailanman iniiwanan. So the kind of God that we have, especially in times of grief, no, ang unang-una po, ang ating pong Diyos sa panahon ng pagdadalamhati ay Diyos po na malapit sa atin. Kaya nakalagay po dun sa ating binasa, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Kaya ako po'y naniniwala na sa ating pong may mga bagbag na puso, o yung tawagin natin sa English po ay broken hearted, no, dahilan po sa ating pagdadalamhati. Nais ko pong bigay at paalala sa atin ang kasiguruhan na ang ating pong Diyos ay malapit sa atin. No, kapag ang puso natin ay bagbag, ang sabi ng Biblia, broken, no, meron po tayong kasiguruhan na ang ating Diyos ay nariyan at malapit po sa atin. Nauunawaan po ng ating Panginoon ang ating mga nararamdaman, ang ating mga kasakitan, hindi lamang po dahil siya ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung hindi ang ating Panginoong Hesus ay mismong kanyang naranasan ang kasakitan, no, na mayroon ang tao, no, dito sa lupa. Sapagkat ang ating Panginoon ay katulad natin, namuhay dito sa lupa. Katunayan, there was a time, no, na ang Panginoon ay tumangis dahilan po rin sa pagkamatay ng isang taong malapit sa kanya, no, si Lazaro. At ultimately, ang ating Panginoon ay nagpakasakit at namatay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. Kaya kung tatanungin natin, naiintindihan ba ng Diyos ang ating pong nararamdaman? Hindi lang dahil alam niya ang lahat ng bagay, kung hindi dahil ang Panginoong mismo, ang Panginoong Hesus mismo, ay kanyang pinagdanasan ang mga kasakitan na ating pong nararamdaman maging sa mga oras po na ito. Kaya sa panahon po ng pagdadalamhati, sa panahon ng kalungkutan, ang ating pong Diyos ay Diyos na malapit sa atin. Pangalawa, gusto ko rin pong sabihin mula sa salita ng Diyos na ang ating pong Diyos ay Diyos na mahabagin sa atin. Hindi lamang po siya ang Diyos na malapit sa atin, kundi siya po ay ang Diyos na mahabagin, no? Ang Diyos po ay merciful, no, sa bawat isa sa atin. Hindi man natin alam ang kasagutan sa maraming tanong, no, sa pagkamatay ni Sister Jessica. Pero meron tayong kasiguruhan na ang ating Diyos ay matuwid at ang ating Diyos ay mahabagin at ang ating Diyos ay nakakaalam anuman ang ating nararamdaman sa mga oras na ito. Kaya tayo po'y nagtitiwala, no, na ang Panginoon na mahabagin ay siya po ay nakakaalam kahit na yung pinagdanasan ni Sister Jessica bago siya nawala, no, ay naiintindihan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya meron tayong Diyos na nakakaalam, na malapit sa atin, at meron tayong Diyos na mahabagin sa atin. At panghuli po, meron po tayong Diyos na mapagligtas sa atin. Kaya nakalagay po doon sa ating verse, ang nakalagay, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Now, ang ating pong Diyos ay mapagligtas, no, sa atin. So yan ang nais na gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lamang ang Diyos ay nagliligtas mula sa mga kapahamakan, no, dito sa buhay natin, dito sa lupa, kundi ang ating Diyos ay nagliligtas mula sa walang hanggang kapahamakan pagkatapos ng buhay na ito. No, ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito about 2,000 years ago upang kanya pong pagbayaran ang ating mga kasalanan. Dahil ang sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos, at dahilan sa ating kasalanan ay meron po tayong pagkakautang. At ang pagkakautang po natin ayon sa Biblia ay ang kamatayan.
no, na kung saan ang Panginoon ang siyang nagbayad, no, para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya ako po nabanggit ito sapagkat ang alam ko ay si Sister Jessica nung siya po ay nabubuhay pa ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus at kanyang tinanggap ang ating Panginoon bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. At dahilan po dyan, alam ko na siya ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Okay, tapos na yung kanyang paghihirap, ang kanyang pag-iyak, pagluha, kung ano man yung kasakitan na naging dahilan, okay, ng kanyang pagkawala ay lahat yan ay pinawi na ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian sa langit. No, sapagkat ang Panginoon po ay naghanda ng lugar para sa mga taong sa kanya ay mananampalataya. Kung tayo lamang ay magbubukas ng ating puso sa ating Panginoon at tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, ang Diyos po ay ang Diyos na mapagligtas. Sabi nga po doon sa John 14:2, sabi ng Panginoon, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also." Kaya tayo po ay nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon na naniniwala tayo na si Sister Jessica ay nandun na at kapiling ng ating Panginoon. Sabi nga po ng Bible, "For me to live is Christ, and to die is gain." And also in Psalm 116 verse 15, the Bible says, "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." So ibig sabihin sa atin po na naiwanan, syempre malaking kalungkutan po yan. Pero sa Kanya na naroon na sa piling ng ating Ama sa langit, sa piling ng ating Panginoon, ay wala na yung kalungkutan sapagkat pag tayo ay naroon na sa langit, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay papawiin ang mga luha sa ating mga mata. 'Di ba? At wala nang pag-iyak, wala nang pagtangis, no? Wala nang kalungkutan sapagkat lahat ay magiging kaaliwan, no, doon po sa piling ng ating Diyos sa langit. Kaya nawa ang bawat sa atin na nakikinig ay magkaroon din tayo ng sariling sabi nga personal, no, na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, at ito ay sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating kasalanan at pagbubukas ng ating puso kay Kristo upang siya ay tanggapin natin bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabi nga po ng Bible sa Revelations 3:20, ang sabi ng Panginoon, "Ako ay nakatayo sa labas ng pintuan at patuloy na tumutoktok. Ang sino mang makarinig ng aking tinig at buksan ang pintuan, ako ay papasok sa kanya at siya ay makakasama ko." Ang Panginoon ay pinangako yan. No? Kaya darating ang panahon na maaari nating makasama muli si Sister Jessica, at yan ay kung tayo katulad niya ay magbubukas ng ating puso kay Kristo at gagawin siyang Panginoon at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Sabi ng Panginoon, "I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?" So nawa po ang maikling mensaheng ito ay nagbigay ng kaaliwan sa ating pagdadalamhati at ganun din hamon, no, para ating tingnan din ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoong Diyos at alamin kung meron tayong katiyakan ng kaligtasan kay Kristo upang sa walang hanggan ay magkakasama po tayo doon sa kaharian ng langit kasama po si Sister Jessica. At kung ngayong gabi ay nakita mo na kailangan ko ang Panginoon sa aking buhay, ang sabi ng Bible sa Romans 10:9-10, that if thou shalt confess
with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So ibig sabihin, ang kailangan gawin ng isang tao ay manampalataya, no, at kanyang sa kanyang puso, okay, sa Panginoong Hesus, at kanyang ikumpisal sa kanyang mga labi na ang Panginoon, na si Jesus ay Panginoon. So, kaya kung yan po ang nais ninyo na gawin sa oras na ito, gusto nyo magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan na katulad ng ginawa ni Sister Jessica nung siya ay nabubuhay pa, ay inyo lamang pong ipanalangin ito sa inyong mga puso at sa inyong mga labi. Sundan nyo lang po ang aking panalangin, at ito po ay panalangin ng pagsisisi at panalangin ng pagtanggap kay Jesus, pananampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sundan nyo lang po ako sa panalangin, pero ito po ay inyo pong idalangin, hindi lamang sa bibig, kundi sabi kasi ng Bible, confession is made, no, with the mouth, confession is made unto salvation, and with the heart, man believeth unto righteousness. Kaya ipanalangin po natin sa ating bibig at sa ating mga puso ang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Okay, sundan nyo lang po ako, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa inyong salita na aking narinig. Nalaman ko po na ako ay makasalanan, at dahilan po sa aking kasalanan, ako po ay napapahamak. Subalit salamat po sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sapagkat kayo po ang nagbayad sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan, at aking pong binubuksan ang aking puso, at inaanyayahan ko po kayo, Panginoong Hesus, na pumasok sa aking buhay, at tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa kaligtasan na inyong ibinigay sa akin. Dalangin ko po na mula ngayon, tulungan niyo po ako na maglingkod sa inyo ng tapat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay naniniwala na kahit na ang pagkawala ni Sister Jessica ay nagbigay daan para sa bawat isa sa atin, para mapakinggan natin ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. At salamat po sapagkat kahit sa ganitong paraan na tayo po ay nagdadalamhati, ay maari tayong tumingin sa ating Panginoong Diyos at ilagay ang ating pagtitiwala, ang ating pag-asa sa ating Panginoon lamang, sapagkat siya ang Diyos na malapit sa atin. No, wag po nating kalilimutan. At pangalawa, siya po ang Diyos na mahabagin sa atin. At ang pangatlo, at ang pinakamahalaga sa lahat, siya po ang Diyos na mapagligtas sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat, at tayo po ay magtapos sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataong pinagkalob nyo na sa maikling mga minuto kami po ay makatingin sa inyong salita, at Panginoon, patuloy na makasumpong ng biyaya at ng kalakasan, Panginoon, mula po sa inyong mga salita. Patuloy ko pong dinadalangin ang mga loved ones ni Sister Jessica, na patuloy na kayo po ang siyang humipo sa kanilang mga puso, at bigyan po sila ng comfort, bigyan niyo po sila ng strength, at ganun din patuloy na kayo po ang mag-provide sa pangangailangan ng kanyang buong pamilya. Inihiling ko po na sa mga taong nanalangin para tanggapin si Jesus sa kanilang puso sa gabing ito, nawa ang kanilang pananampalataya ay patuloy po na lumago. At salamat sapagkat ginamit ninyo kahit na po ang funeral ni Sister Jessica para po ang gospel ay makarating sa mga kaibigan at sa mga mahal sa buhay ng aming mahal na pumanaw. Salamat, Panginoon. Dalangin ko na inyong i-bless ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang buong pamilya, at patuloy, Panginoon, na bigyan sila ng kaaliwan sa kanilang mga puso, at provision din, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Hindi po maikli ang inyong mga kamay, O Diyos, para abutin
ang pangailangan ng bawat isa, at patuloy na kami umaasa sa inyo pong kabutihan at sa inyo pong katapatan sa amin, na kahit na mayroong mga tanong na hindi namin lahat alam ang kasagutan, pero alam namin na kayo ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kayo ang Diyos na mahabagin at mayroong palaging layunin sa puso at sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito, at maingat po namin binabalik sa inyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasasalamat, sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen po. Muli po na aming ipinahatid mula po sa aming simbahan dito sa Bahrain, mula po dito sa Pilgrims Bible Baptist Church of Bahrain, ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa lahat po ng mga mahal sa buhay, mga kaibigan po na kasama sa pagdadalamhati dito po sa pag-passing ni Sister Jessica. Nawa po ang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang patuloy na iingat sa atin ay pagkaloob po ng Panginoon sa inyong lahat. Okay, so maraming salamat po at God bless you. God bless po.